po, yung hearing po kahapon, if we can just center on that, can we just focus on decommissioning or hindi po talaga pwedeng ipangsantabi, kailangan po magkakasama-sama? Pwede ho ba nating sentrohan lang yung decommissioning? Sige po. Sa mga peace processes po kasi sa buong mundo, dalawang bansa lang po ang gumagamit ng normalization. No? Ang Colombia at ang Pilipinas. Normalisasyon ito kasi nakafocus po tayo sa pag-transform sa mga buhay ng ating mga former combatants sa kanilang pamilya at komunidad. No? So I'm saying this kasi ang socio-economic support po ay hindi po siya nakaangkla doon sa binibigay na baril. Hindi po ito yung dating balik-baril program. No? So speaking of that, pagdating po sa decommissioning, napagkasunduan po ng gobyerno ng Pilipinas simula sa panahon ng Aquino administration, Duterte administration, at ngayon po sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay magkakaroon po ng decommissioning ng 40,000 MILF members, no? 40,000 combatants. And meron po silang diniklarang 7,100 firearms, no, for decommissioning. So may 40,000 combatants, 7,100 firearms. Sa ngayon po ay naka-decommission na po tayo ng 4,625 firearms at 26,132 combatants. At ang MILF po ay nagbigay din po, hindi po ito hinihingi ng peace agreement, pero nag-turn in po sila ng 6,000 ammunitions, no, grenades, no, yung ginagamit sa grenade launchers, at ito po ay na-dispose na po yung ating mga ammunitions. So, itutuloy ko na po kasi ang malaking tanong ngayon, bakit binibigyan natin, kasi kada isang kombatan po doon sa 26,132 ay nakatanggap po ng transitional cash assistance na 100,000 pesos bawat isa, no? So ito po ay binibigay po through the Department of Social Welfare and Development, no? So ang focus po, ang amount po na binibigay, ang interventions na binibigay sa mga combatants ay hindi po nakatali doon sa binibigay ng armas kasi po sa loob po ng kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front, may certain number of weapons po na organizationally owned, no? Owned ng MILF as an organization, no? Pero hindi po ibig sabihin nito ay paano naman po yung tanong nga po sa Senado, paano naman po yung individually owned, no? At pag alam naman po natin na sa Bangsamoro, hindi lang po yung MILF ang nagmamayari. So mayroon pong kaakibat na programa sa small arms and light weapons para po natin makuha yung baril na individually owned. Yung may programa din po tayo sa disbandment ng private armed group sa Bangsamoro na nakakakuha rin po tayo ng baril doon, no? So yun po basically ang programa natin, at i-assure po natin ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay na ito pong proseso ng decommissioning program hanggang sa pagbibigay ng socio-economic assistance ay meron pong put in place na transparency, integrity, and accountability mechanisms. No? Meron din pong third-party oversight body, yung independent decommissioning body sa pangunguna ng Turkey, kasama rin po ang Norway, Brunei, Japan, at yung mga representatives natin sa gobyerno ng Pilipinas at sa Moro Islamic Liberation Front, at mga mismong miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, kasama po dito sa proseso na ito. Mahigpit po ang proseso ng verification, validation sa identity ng mga combatants, sa functionality ng mga barel, at pati na po yung procedure na pinut in place, yung stringent requirements ng DSWD bago po ibigay personally, at may biometric registration din po sa bawat combatants pagkabigay ng DSWD no po doon sa 100,000 pesos na transitional cash assistance. Nabanggit nyo kasi, Director, na 40,000 combatants at 26,132 pa lamang have laid down their arms. Does this mean na meron pang 13,800 around that number na hindi pa po nagbababa ng armas? Actually, ang 26,132, no, ito po yung number of combatants natin na dinidecommission. Hindi po ito 1:1, no? So ulitin ko po, kasi ang firearms po na i-decommission ay 7,100 na owned ng MILF organizationally, no? So meron pa tayong more or less mga 14,000 combatants sa Phase 4, at gusto ko pong i-assure ang lahat na sa loob po ng Marcos administration ay kaya po nating maihabol ang Phase 4 decommissioning bago po yung 2025 elections. No? Budgeted na po ito under the current administration. So as soon as matanggap po natin ang Phase 4
yung 14,000 na combatants galing sa MILF, ay pwede na po tayo magsimula ng decommissioning. Nakahanda po ang OPAPRO po sa pangunguna ng aming kalihim Secretary Carlito Galvez. So just to clarify, no, kasi sabi mo nga itong 4,620 firearms that were surrendered, these were personally owned by itong mga Organizationally owned po. organizationally owned. So hindi pa ho nasusurrender yung mga personally owned. Or ano pa yon, hindi nyo po talaga, hindi pa kasama ba yun sa decommissioning, yung mga personally owned? Kasi parang yun ang pinupunto ni Senator Raffy Tulfo. Ano sabi niya, when you say combatant, we are assuming na armed sila, no? Kaya nga sila combatant eh. Just the mere name of the combatant, di ba? Talagang ready sila pumasok sa gera. So ngayon na sinasabi ninyo na organizationally owned po ito, yung mga sinurrender, meron ho ba kayong tinitingnan na personal na pagmamay-ari nitong mga combatants? Is it possible for, let's say ako, dati akong combatant, na dalawa ang baril ko dahil isa pagmamay-ari ng BIAF, tapos yung isa po binili ko sarili ko? Meron bang ganon? Paano po yung personal na pag-aari? Actually, posible po yun. No? Posible po yun. Again, sa peace agreement po, ang ginagamit po nating term ay turn-in, no? Hindi po surrender. Kasi isang prinsipyo po ng peace process yung neither blame nor surrender but with dignity and respect for all. Oh. So ang ginagamit natin ay turn-in. Turn-in, Posible okay. po yun. Sa ngayon po, ang dinidecommission natin ay 7,100 firearms na organizationally owned ng MILF. Pero hindi po ibig sabihin na wala tayong programa. May mga programa po tayo para makuha po yung individually owned, hindi lang po ng MILF, but ng buong Bangsamoro. No? Yeah. Sa ngayon po ay pinilot na po natin ito sa Basilan, yung programa na sinusuportahan ng gobyerno ng Japan at ng United Nations Development Program. Ang tinatawag po natin dito ay Program on Small Arms and Light Weapons. No? You'll be surprised to know na in just a short span of time, we are able to get several hundreds of firearms in exchange for socio-economic support, no? At yung 4,000 plus firearms in a small community in Basilan, stenciled. So hopefully, magtuloy-tuloy itong successes na ito at may apply rin po natin sa mga ibang probinsya ng BARM. Meron din po tayo, tuloy-tuloy rin po yung programa na binanggit ko kanina sa normalization program, yung pag-disband sa lahat ng private armed groups sa BARM at sa contiguous regions. Doon po, nakakakuha rin po tayo ng mga baril doon. So in meaning, yung decommissioning, dahil isa lang siya sa aspeto ng normalization program, may paraan po doon para doon sa pag-turn in at put ng weapons beyond use. Pero tuloy-tuloy rin po ang programa sa small arms and light weapons na sinisimulan na natin ngayon sa probinsya ng Basilan at yung disbandment of private armed groups po. Wala pong pinipili ang mga yon, be it MILF or kung sino man. Ang kapalit po noon sa SALW program natin ay socio-economic support. Hindi po natin pinipresyuhan ng baril, hindi natin binibili ang baril kasi base nga sa mga experiences natin, hindi po magandang model yon, no? Hindi po siya nakiklik. So ngayon po, ang ginagawa natin sa Basilan, sa suporta ng Japan at ng UNDP ay socio-economic support po in exchange for turning in of the firearms. Of the Okay. firearms. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.